Good day mga ka-TH sa mga treasure hunter dyan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat, no? Ako po ay humihingi sa inyong mga suporta para sa ating treasure hunting explore, no? Paki-support po sa ating YouTube channel para makasubaybay tayo sa ating mga exploration at matulungan nyo din ang mga site natin na pinuntahan, no? Kasi maraming nag-PM sa Facebook page natin na sana'y makagawa tayo ng YouTube channel. Ang Facebook page natin, Hunter Kalinan, marami tayo mga nag-request. Ang ating YouTube channel, Danny Boy Labisuris. Salamat sa mga sumusuporta sa ating Facebook FB page. Sa mga treasure hunter dyan, mga baguhan o sa mga bihasa na rin, tulungan nyo ako sa ating exploration. Pakipalo na rin para sa more explore nating magagawa. Sa ating mga mentor dyan, pinakaunang mentor ko sa aking pag TTH, si LTHP Ronald Alipin. Siya yung pinakauna kong mentor. Pangalawa si Kate Gloria, nakabili ako ng kanyang gamit nung una. Sila yung una. Si Rams, sila yung umalalay sa atin para matuto tayo kung paano mag-explore, paano basahin yung mga coding sign. Salamat sa inyong mga guidelines na binigay sa akin, mga bro. Thank you kayo. At sa sumunod naman nating mga mentor, salamat din sa kanyang tulong, dahil di gaanong nabihasa ang ating kalaman, kundi natuto tayo paano umiwas, paano makiramdam, paano tumingin, kumilala sa mga sign na dapat nating iwasan o pagtuunang pansin, mga ka-hunters. Bro Dan Yamamoto, no? Siya yung laging gumagabay sa akin dati, pumupunta sa aking site. Napakabait to si Bro Dan Yamamoto. Hindi po ako di minsan binigo nito, no? May pa-scan pa tong libre sa site natin, kaso hindi na tapos dahil sa financing. Bro Dan, magandang buhay sa iyo. Sana'y palagi kang healthy sa iyong pangangatawan para marami ka pang matulungan o ma-explore na lugar. Kasabay nung isang taon, kasabay pakita sa isang site natin, no? Nilibre mo rin yung exploration mo doon. Sino yung mga gustong matulungan, pwede nyo rin siya kontakin. Dan Yamamoto, mabait yan, pwede rin pagkausapan. Dati mura lang, ngayon medyo may kamahalan na kasi din sa mga gadget niyang nabili o ginagamit ngayon. Una talaga niyang gamit ay Maria. Yan yung giniscan niya sa tatlong site namin. Isa lang yung nabuksan ko kasi isa lang yung napagkasyahan ng budget, kaso naubos, hindi natuloy. Si Rodel Detector, no? Rodel, shout out. Siya yung may homemade locator, sarili din niyang gawa. Mula nung una pa, nung umpisa, nakasubaybay na tayo sa kanya, no? Pumunta man siya dito sa Kalinan, hindi kami nakapag-meet dahil sa kakapusan ng oras. Na-explore din niya itong site natin sa Kalinan, pati Mintal, Davao. Rodel Detector, thank you guys sa imuhang suporta sa ato ang FB page. Isa po siya sa ato ang taga-suporta.
Ganyan talaga yung mga treasure hunter, no? Magtulungan sa bawat isa. Sana na may lahat tayo magkaisa sa ating mga gawaing TH, no? At di ko malimutan tong isang ka-TH natin na talagang pumunta dito sa atin mula pa to sa Padada site. Location niya dati Padada, ngayon nasa Ginza na sila. Si Bro Nald, Brother Nald, siya yung isa sa mentor at supporter at nagbigay sa atin ng TLR na maganda din yung ano niya, TLR na binigay sa atin. Kaso wala dito na sa ibang ano binili sa ating ka-TH na na-exploran din, napahanga, hindi na inayawan, kaya ayun, nabigay ko sa kanila yung ano TLR natin na binigay lang din ni Nald Locator. Salamat kay imuhang tulong at suporta, Bro Nald. Nagbigay pa talaga siya ng time para makipag-meet sa atin, no? At hindi lang yun, binigyan din tayo ng isa pa niyang gadget na bagong gawa. Kaso nasa bahay, hindi ko dala ngayon. Papakita ko lang sa inyo sa susunod. Pagsuporta na rin kay Bro Nald Locator, no? Isa siya sa ating gadget givers karon sa ating mga site. Siya yung nagabigay. Siya din yung may-ari ng Black Hawk na ginamit natin nung una, no? Isang taon. Pinahiram sa atin. Maraming tulong yun. Kahit 6 na buwan lang yung pinahiram, malaking tulong na rin yun sa mga site na pinuntahan ko, kasi na-verify yung ibang deposit. Yung iba naman hindi niya kayang abutin kasi yung Black Hawk ay may minimum lang siya, may limit kung gaano lang kalalim yung kaya niya, no? Kaya yung mga Black Hawk holders, huwag nating pilitin yung Black Hawk natin. Kahit magandang sign o kahit gaano kaganda yung symbol nakita natin sa site, huwag nating pilitin kasi yung Black Hawk may limitasyon lang yun. 15 feet deepness lang yun. Palagay natin na bunkers yun, kahit gaano pa kalaking bunkers yan, hindi abutin ng range ng Black Hawk. Dinisenyo yung Black Hawk sa kanyang kapasidad lamang. Huwag nating pilitin. Kaya yung sabi yung iba, yung Black Hawk walang kwenta yan, hindi gumagana, umiikot talaga yan. Hindi. Ako'y nakagamit na, no? At napatunayan ko ngayon na totoo yung range niya, kasi yung isang site na nalukit ng Black Hawk, na-verify namin na may deposito talaga, kasi unang dig namin trial, nakuha namin yung mga tablang kahoy na sinalansan. Pangalawa na yung simento na hindi gaanong matibay pero may halong shell at kahoy. Ngayon naman sa mga 10 feet, nasalubong na namin yung purong simentong solid na may halong tipak ng mga kahoy na sinadyang ginawa. Kaya payo ko lang sa mga Black Hawk holder, huwag nyong pilitin ang Black Hawk na lumukit na hindi naman niya maaabot. Yun lang masasabi ko. Ronald, maraming salamat talaga sa Black Hawk mo na pinahiram, no? Naibalik ko man sa iyo pero sira na, hindi na nagana yung ibang linya. Siguro hindi ko masabi na nasira ko sadya, pero parang factory defect yata yun kasi biglang namatay sa site. O may kasabihan yung ibang treasure hunter na pag napunta ka sa site na maraming tagabantay, kapag electronic sisirain. Hindi ko rin masabi na ganun kasi hindi ko man nakita yung tagabantay. Hindi ba na ako marunong tumingin kung saan sila, kung meron ba talaga sila. Maramdaman ko lang na may something pero hindi ko mapatunayan sa aking mga mata na sila yung sumira, kasi gumagana, biglang namatay, tapos ayun, wala na, natuloy na siyang hindi gumagana yung panel board lang niya, yung sensor niya. Kaya maraming salamat. Yun lang masasabi ko sa mga Black Hawk holder, no?
yung mga nakabili ng TLR ni Nold Locator, paghusayan nyo yung paggamit nun, kasi unang hawak mo talaga ay parang manghihina ka, mapasabi ka talaga na wala to. Pero masasabi ko sa inyo, matututo din kayo niyan. Yung mga Aura user, isa din ako sa Aura user. Pinakaunang gadget ko, Aura meter, galing kay Bro Kate Gloria, sa tulong din ni Bro Roland Alipin. Siya yung nag-repair sa akin, bumili ka doon kasi maganda yun. Oo, maganda yung Aura meter. Lahat ng Aura meter nasa yung kamay ang pag-alam kung gagana o hindi. Kasi hindi lang isang beses ako nakahawak ng Aura meter, may limitasyon din yan. At wag na wag mong pilitin yung aura gumalaw kung hindi mo naman kaya itong pakiramdaman. Yun lang masasabi ko mga katiis, no? Lahat ng mga manual user locator, silang lahat yung nakakaalam kung paano gumalaw yung manual locator natin. Hindi po natin masasabi na gumagana o pinagana kung hindi ka marunong tumingin sa humawak nito. Pakiramdaman mo yung humahawak ng manual locator, kahit electronic, kung talagang gumagalaw o ginagalaw. Lahat tayo marunong yan. At sa mga totoong holders ng mga manual locator, sila makapagpatunay niyan. Kasi ako, electronic at saka manual, nakagamit na ako. Hindi madaling pag-aralan, hindi madaling paggalawin. Huwag mong piliting gumalaw. Kung hindi siya gumalaw ng isang araw, isang buwan, isang linggo mong pagsasanay, magsasanay ka ulit. Walang mawawala. Kasi ikaw yung mapapahiya niyan kapag nag-explore ka na hindi mo pa alam kung paano gumalaw o paano makiramdam ng range yung gamit mo. Mapapahiya ka. Sabihin mo na walang kwenta yung gamit mo. Biro niyan. Hindi yan dinisenyo na ganyan kung wala siyang kagamitan. Ikaw lang yung kailangang matuto. At sa mga basher ko din dyan dati, ngayon naging kaibigan ko na rin, totoo yung sinasabi niya, iikot ang mga bearing locator kasi bearing lang yan. Pero may kasabihan din siyang sinasabi ni T1 na ikaw lang yung makapagpatunay niyan. Totoo ko yan. Tayong mga manual locator, huwag natin paglaruan ng isang gadget kung hindi mo naman kayang hawakan. Pakiramdaman natin. Kasi ikaw mismo magugulat na may reaction o radiation talaga siya. Kahit yung L-rod, yung L-rod, hindi ko pa yan nahawakan, pero lahat ng mga old treasure hunter, saludo sila sa L-rod locator. Manual yun. Hindi ko man yun nahawakan ni minsan, hindi din ako nakatry nun, pero gusto ko rin subukan. Madali siyang gawin pero mahirap naman yang dalhin o pagtuunan o sanayin. Yung pendulum naman, kahit anong pendulum gawin natin, matatawag natin pendulum. Yung tirintas natin, katulad dito, talian mo lang to ng sinulid, ibitin mo lang, pwede mo yan, matatawag na yan na pendulum. Sing-sing kahit 18K, ibibitin mo lang ng ganyan, pendulum na ang tawag yan. Kaso nga lang, sing-sing siya or tirintas na ganito. Yung iba naman, gumagawa talaga sila ng tunay na pendulum. Gumastos sila. Nilagyan nila ng 24K, 18K, tawag doon pendulum. Homemade pendulum. Si Nald Locator nagbigay din sa akin ng pendulum. Pasensya na po brother Nald. Walang video yun, hindi ko na video yung pendulum na binigay mo. Nasa bahay pa rin. Hindi ko yun gaano ginagamit kasi believe na ako sa PLR.
long range locator na binigay niya. Nanghihinaya nga lang ako kasi nabili, bininta ko. Kasi ayaw ko naman niya pumunta pa sila ng bahay para makaawa na bilhin nila. Nabili talaga nila. Pumunta na sila sa trabaho ko, sabi bilhin ko yan kasi gusto ko. Hindi ko yun bininta, kundi kusa silang nakipag-negotiate sa akin na bilhin na namin yan kasi ikaw na lang yung umorder na para sa'yo. Kaya wala na akong nagawa mga ka-TH na nabinta ko siya sa halagang 4K. Kasi yun talaga ang presyo nun, 4K. Magnetic long range locator. Kaya malaking panghihinayang ko sa exploration ko ngayon, wala na akong long range. Kasi long range Black Hawk magka disenyo sila. Yung Black Hawk na ginamit namin, pinahiram ni Brad Nald locator, binili niya yun na sa ibang bansa. Pero yung TLR ginawa niya. Yung Black Hawk na isang tabi niya sa gilid sa bahay nila, napunta ako doon kasi nagpapasalamat nga tayo. Pinuntahan ko yung bahay nila doon sa Padada nung una. Pagpunta ko doon, nakita ko yung box ng Black Hawk. Sabi ko, bakit nasa gilid doon? Sabi niya, may na ako bago. So, pwede natin mahiram. Sige, pinahiram yun. Kaya ako nasanay kung paano gawin ang homemade locator. Kasi pag may malukit yung Black Hawk, doon ako nagsasanay ng TLR kung paano siya gumalaw. Nung una, hindi ko pa siya naramdaman na gumagana. Pero hindi ko pinipilit. Kalaunan, nasanay na rin ako na parang may kakaibang reaksyon siya. Kaya kung magsasanay tayo mga ka-TH, huwag yung mandalian. Kasinsinan lang, dahan-dahan. Kasi pag minadali mo, para lang din yung nagdidig ka ng solid rock. Hindi mo mababasag kapag binibigla mo, dahan-dahan lang. Kasi sa dahan-dahan mong pagbiyak niyan, magbibiyak talaga yan. Kaya payo ko sa mga ka-TH na baguhan, kagaya ko, or sa mga nauna or nahulip, gusto pang matuto, lahat ng pagre-reading sa sign sa ating site, kailangan ng pagsasanay. Magsanay tayo. Meron namang mga guidelines dyan sa YouTube, sa Facebook, o sa mga kapwa TH natin. Marami tayong kapwa TH na hindi madamot. PM lang kayo. Sasagot yan sila at tuturuan kayo ng kung paano. Sa mga kasamaan ko din pala, si Bro Olbura, Bay Giovanni, si Bro Jan, yung mga umaasa at nagtitiwala sa ating kaalaman. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Jilon Pipito sa Mati City, bro, lagi kang nagantay kung kailan tayo mapa-explore sa Mati. Sabi ko, marami tayong ka-treasure dyan, ka-TH na dumadaan, bakit di ka pumipm sa kanila? Sabi niya, sa atin lang daw siya umaasa o tumitiwala. Maraming salamat sa tiwala mo ganyan. Pero pwede naman, baka may ibang malapit yan sa iyo, makatulong din yan sila. Pero asahan mo bro, dadaanan din kita na pag makapunta kami dyan balang araw. Antay ka lang. Yung mga umaasa na makapunta tayo dyan sa Cotabato City o sa Maguindanao, Assalamualaikum mga kapatid kong Islam. Hindi lang ako mangako na maka-explore tayo sa site nyo, no? Pero sana naman pagpalain tayo ng Subhanahu wa Ta'ala na makapunta dyan na safety o may financial, kasi hindi madali ang mag-explore na walang pera, walang pang expenses. Madaling sabihin, bakit libre, manghingi ka na naman ng pamasahe. Hindi naman pwede siguro na pumunta tayo sa isang lugar na walang gastos, diba? Kasi sa totoo lang, yung mga site na napuntahan ko mga ka-TH,
ang may-ari talaga yung gumastos. Libre lang yung pagpunta ko doon, pag reading ko. Pag may malukit, pasalamat tayo. Pero pag wala, aaminin ko sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin kahit maganda yung sign mong pinakita o binigay, mapuntahan natin. Hindi ko pwedeng sabihin, pwede kang maghukay dito kasi nandito yung deposit. Hindi ako ganun ka. Busy kayo?